ng Diyos. At ngayon po ay pumasok tayo sa mga Burr months. At alam naman po natin, pagdating ng Burr months ay napakarami pong pinagkakabalahan ng maraming tao. Maging mga Kristiyano, mga celebration, katulad na lamang po ng mga Thanksgiving celebration, Christmas celebration, fellowship, Christmas fellowship celebration, New Year celebration, at sa mga celebration pong ito, hindi po nawawala ang mga handaan. Hindi nawawala ang pagluluto. Pag nakita po natin yung mga nakahandang nilutong pagkain, talaga namang mapapakain po tayo dahil sa sarap, At paano nga ba nila napapasarap ang isang pagkain? Ano ba yung sekreto sa pagpapasarap ng isang pagkain? At sa akin po pagkakaunawa, ang isa sa pinaka-ingredient na nagpapasarap ng pagkain, gaano ka man kagaling na chef o gaano ka man kagaling na nagluluto ng mga pagkain, kung itong ingredient na to ay wala ka, masasabi ko natin na hindi pa rin masarap ang pagkain. May kulang pa din. Ano ba yung ingredient na to? Ang ingredient na to ay ang pag-ibig. Mahalaga po sa pagluluto ang pag-ibig. At ganoon din po sa buhay po natin. Itong nakaraang Sunday ay mensahe natin na imensahe sa atin ang call to ministry. Lahat tayo ay tinawag sa isang ministeryo. At sa oras pong ito, ang pagmiministeryo ay kailangan po ng pag-ibig. Kailangan ito'y sinasamahan ng isang pag-ibig, ng pagmamahal, upang ang ministeryong ito ay smooth ang pagkakagawa, maayos ang pagkakagawa, at maganda ang resulta, at walang nagre-reklamo. Kaya nga po maraming mga Kristiyano ay nagre-reklamo dahil hindi po sinasamahan nila ng pag-ibig o pagmamahal ang ministeryo. Kaya po sa umaga pong ito, ang mensahe ng ating Panginoon ay ministry with love in 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 13. Love is spiritual gift, sanctification, and ministry. Ang lahat po ng mga Kristiyano ay mahalaga na makitahan po o maging mabuting halimbawa ng pagmiministeryo, may pagmamahal o pag-ibig. Bakit? Love is essential in ministry. Mahalaga ang pag-ibig sa pagmiministeryo ng isang individual na lingkod o na isang individual na Kristiyano. Sabi dito ni Apostle Paul sa verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na kumakalampa. Sabi ni Apostle Paul, kahit ano ang sabihin niya, kahit gaano karami ang kalaman niya ng iba't ibang uri ng mga wika, maging wika ng mga anghel, kung wala man siyang pag-ibig sa kanyang pagsasalita, ay halimbawa niya ito sa kampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na kumakalampag na walang pakiramdam. Bakit? Dahil nga wala pong kasamang pagmamahal. Binibigyan din lang po o binibigyan din lamang ni Apostol Paul sa ginagawa niyang pagsasalita, mahalaga sa ginagawa niyang pakikipag-usap, sa ginagawa niyang pangangaral ng salita ng ating Panginoon, sa pangangaral tungkol kay Kristo, mahalaga po na may kasamang pag-ibig. Ganun po kahalaga ang pag-ibig. Kung paanong napapasarap ang pagluluto, ang nilulutong pagkain ng pag-ibig, mahalaga na magampanan din po natin ang ministeryo po natin. So, kahit sa ating pong pagsasalita pa lamang, ay maramdaman na yung sinasabi po natin ay may pag-ibig, may concern, may pagmamahal. Kaya po natin sinasabi, although nakakasakit man tayo sa mga sinasabi natin, kapag pinapaalalahanan po natin yung mga kapatid natin na, kapatid, mali yan, hindi na maganda yan, labag na yan sa palatuntunan ng ating Panginoon, nagkakasala ka na sa bandang yan, kahit medyo masakit yung pagkakasabi natin doon, pero kung mararamdaman po nila yung concern, yung love na sinasabi po natin, yung sinasabi ni Paul kahit anong sabihin ko sa inyo, kung wala naman akong pag-ibig, wala lang itong kabuluhan, wala itong halaga, dahil ito ay walang pag-ibig. Kaya mahalaga na yung sinasabi natin ay may kasama laging pag-ibig. Yan lang po yung sinasabi ni Paul. Nasabi pa niya dito, prophecy and knowledge. Sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng mga salita ng Diyos at umunawa ng sa lahat ng mga hiwaga, kung meron man akong ng lahat ng kaalaman, malaki ang pananampalataya, ano pat nakapagpalipat man ako ng bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, walang kabuluhan. Ang sabi dito ni Paul, kung may kakayahan daw siya magpahayag ng mga salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng mga hiwaga dito sa mundong ito, sa lahat ng nangyayari,
At kung meron man siya ng lahat ng kaalaman at malaki man ang kanyang pananampalataya, ay wala pa rin po itong halaga. Wala pa rin itong halaga dahil wala po itong pag-ibig. Meaning, ang sinasabi lang po ni Paul dito sa verse 1, verse 2, mahalaga po sa pagmiministeryo niya ang pag-ibig. Kaya nga sabi niya dito, kahit makapagpahayag ako kung wala naman akong pag-ibig, wala din to. Useless ba? Kahit napakatalino daw niya, marami siyang kaalaman, kaya niyang ipaliwanag ang lahat ng mga bagay, kung wala mang itong pag-ibig, para saan? Yun yung point. Para saan? Bakit mo sinasabi yan? Bakit ka nangangaral? Yun po yung dapat po nating maintindihan. Mga kapatid sa pananampalataya, gaano ka man kagaling, gaano ka man katalino, gaano ka man kayaman, kung wala kang pag-ibig, useless po ang lahat ng ginagawa natin. Ang ibig sabihin po ni Paul sa verses na to, sa chapter na to, mahalagang maging sangkap sa lahat ng pagmiministeryo natin ang pag-ibig. Ang sabi pa din nga po dyan, in faith and giving, malaki ang pananampalataya. Ano pa't kaya kong magpalipat ng mga bundok kung wala naman akong pag-ibig, wala din itong kabuluhan. Imagine, kaya niya magpalipat, kung kaya daw niya makapagpalipat ng mga bundok, kung wala naman siyang pag-ibig, walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa niya. And sa verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So, dito po sa unang puntos na ating pong dinideliver, ipinapakita lang po dito, babalikan ko. Speaking in tongues of men and angels, and next ay, prophecy and knowledge, in faith and giving. Sa tatlong bagay po na to, na ipinaliwanag ni Paul, na sinabi niya po sa verses 1 and 2 and hanggang 3. Sinasabi niya dito na mahalaga ang pag-ibig sa lahat ng ginagawa ng isang tao. So kahit daw po sa pananampalataya, mahalaga ang pag-ibig. Sa pagbibigay, mahalaga ang pag-ibig. Ang point ko dito, mga kapatid, kaya po nahihirapan, kaya napapagod ang isang tao kasi hindi po ito nabibigyan ng halaga. Ang pag-ibig, ang ministeryo, hindi nasasamahan ng pagmamahal. Ngayon, isang encouragement po sa bawat isa po sa atin na kung ikaw man ay may ministeryo sa loob ng iglesia lokal, ikaw man ay elder diyan, diakono, Dorcas, treasurer, secretary, ano man ang kalagayan mo, ano man ang ministeryo mo sa loob ng iglesia ng ating Panginoon, mahalaga po mga kapatid sa pananampalataya na ikaw ay gumagalaw, humikilos, nagmiministeryo ng may kasamang pag-ibig at pagmamahal. Upang sa ganun ay hindi mo mapuna ang mali ng iba at hindi mo mapuna na ikaw ay napapagod na, ikaw ay nagsasawa na, ikaw ay nahihirapan na. Bakit? Kasi habang nagbiministeryo po tayo, ay sinasamahan po natin ng pagmamahal. At habang may pagmamahal po ito, nai-enjoy po natin ang ginagawa natin. At ang nagiging mindset kasi natin, ang lahat ng ito ay hindi natin ginagawa para lamang sa ikabubuti ng ating mga kapwa, sa ikabubuti ng ating kapatid. Bagkos ginagawa natin ito para lamang sa kapurihan, para sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. And then sa next dito, love is effectual in ministry. Ang pag-ibig ay dapat nagbubunga sa kanyang ministeryo. Ano ba ang dapat maging bunga ng pag-ibig sa ministeryo na to? Ayon po sa verse 4, ang pag-ibig ay matiyaga, magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas. Hindi po lingid sa ating pong kaalaman, marami pong mga Kristiyano, sa lahat ng denomination ng Christianity, marami po dito ang talagang mainitin ang ulo. Masyadong mapagmataas. Ang sinasabi po ni Apostle Paul sa verses pong ito, sa verse 4, ang dapat pong maging bunga ng pag-ibig sa kanyang ministeryo ay pagkakaroon ng matiyaga. Nagtsatsaga siya gaano man kapagod. Akala po ng ilan, mga kapatid sa pananampalataya, madali ang magturo. Doon po sa mga nagtuturo na, doon po sa mga sa mga nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, marami po doon. Akala ng iba ay napakadali na magturo.
Madaling magturo kung alam mo ang ituturo. Pero kung hindi mo alam, hindi natin alam ang ituturo natin, yun ang mahirap. Kaya nga po kailangan po natin ng pagtatega. Doon na lamang po sa paghawak ng kapirahan ng buong iglesia lokal. Yung tinatawag po natin nga taga-ingat yaman, napakahirap po ng kanilang ministeryo. Imagine, pera po ang hawak nila. At anytime, pwede silang matokso na pakialaman ang pera o kapirahan ng iglesia lokal. Sa part pong yun na lang pong pagbabahagi ng mga financial na pangangailangan o needs ng bawat iglesia lokal. Medyo may hindi pala medyo, may kahirapan po talaga yun. Yung paglabas ng pera, pag-record, mahirap po yun. At minsan, ang nakakalungkot pa dito, ay sila ay nasisilipan kahit wala silang ginagawa. Nag-aabuno pa nga po sila kung minsan kapag kulang ang dala nilang pera. Ang ibig ko sabihin, kailangan po ng pagtatiyaga. Kailangan yung ministeryong ito, yung habang nagmi-minister ka, habang ginagampanan mo yung ministeryo mo ay may kasamang pag-ibig at ang bunga ng pag-ibig nito sa iyong ministeryo ay ang pagtatiyaga. At meron din po dapat na magandang loob sa lahat po ng aspeto ng paglilingkod po natin. Mahalaga na may kasama po ito yung maayos na pakikitungo po natin sa ating pong kapwa mananampalataya, lalo't higit sa ating pong kapwa mga leaders. Maganda at mahalaga na sila ay pinakikitunguhan po natin ng ayos, ng tama, ng merong pagrespeto. At higit sa lahat ay inuunawa po natin ang kanila pong mga kalagayan, ang kanila pong mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi porket leaders ng church ay wala ng mga problema, wala ng mga struggle. Sometimes sila po yung pinakang merong mabigat na dadalahin sa iglesia lokal. Maging ang mga ministro po ninyo, yung mga tinatawag po natin mga pastor, sila po yung may mga mabigat na mga pasanin sa buhay. Sa halip na sila po ay ating pong pag-isipan ng hindi maganda, sa halip na sila ay pag-isipan ng pag-usapan ng hindi maganda, siguro mas maganda, mas maganda na gawin po natin, ipag-pray natin sila na kayanin yung suliranin ng buhay po nila. Na kayanin i-handle ang church. At mahalaga rin po na ang isang Kristiyano, lalo't higit ang leader, ay hindi po pinangungunahan ng inggit. Dapat walang inggitan sa loob ng iglesia lokal. Maging sa loob po ng tahanan, maging sa loob po ng trabaho, sa school, hindi dapat ikaw nakikitahan ng pagiging mainggitin. Hindi ka rin po dapat nakikitahan o hindi tayo dapat nakikitahan ng pagiging mayabang ni ang mapagmataas. Alam niyo po kalimitan, nagiging mapagmataas ang isang tao kapag siya ay maraming naiaambag sa iglesia lokal. Nagiging mapagmataas siya kapag siya ay matalino. Nagiging mapagmataas siya kapag siya ay maraming kayamanan. May pinag-aralan sa buhay. Ang pangit lang po doon, ito nga po yung nakikita ko, kalimitan. Kapag ang tao ay marami na pong alam, nagiging mapagmataas na siya. At pag nagiging mapagmataas na siya, nagiging mayabang na siya. At lalo't higit doon po sa iglesia lokal, ito nga po, nawa ay alisin ng ating Diyos. Sa iglesia lokal, kapag marami kang naiambag na kailangan po sa iglesia lokal, minsan gusto mo, o minsan gusto natin, halimbawa kung marami ako naiambag sa iglesia lokal, minsan gusto ko na ako na yung magde-decide. Minsan gusto ako yung masusunod. Dahil nga, kung wala ako, wala yung mga churches na yan. Wala yung mga bagay-bagay na yan. Bakit? Kasi nga ako yung nagbigay, ako yung nag-donate. Kaya dapat ako hindi na i-chapwera. Sa pagmiministeryo po natin, sabi ko nga kanina, maging sa pagbibigay, useless po ang pagbibigay natin. Kung itong pagbibigay po natin ay hindi natin sinasamahan ng pag-ibig, useless po ito sa harapan ng ating Panginoon. At dito po sa pagiging mayabang at pagmamataas, kung tayo ay nagmamataas dahil po meron tayong naiambag, dahil po tayo po ay tayo ay matalino, mataas ang pinag-aralan, ay nagiging bunga po natin ito. Tatandaan po natin mga kapatid, tayo po ay hindi nakikitahan ng isang magandang ehemplo o halimbawa sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Sa lahat po ng denomination ng churches, marami po ang mga problema ang ganito. Kaya ngayon pa lang po, putulin na po natin ang ganitong klaseng problema. Ang sabi dito, ang isang Kristiyano ay dapat may pagtitiyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Sabi dito, hindi rin magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin,
o mapagtanim ng galit sa kapwa. Ito po yung dapat maging bunga ng pag-ibig habang ikaw ay nagmiministeryo. Hindi dapat magaspang ang ugali ng bawat isa po sa atin. Hindi po tayo dapat nakikitahan ng pagiging makasarili. Ang iniisip lamang po natin ay ang sarili natin, pang sarili nating kapakanan, pang sarili nating kalagayan, pang sarili nating isipin din po na ang point kay isipin po natin yung kalagayan po ng ating pong mga kapwa. Dito po minsan nagkakaroon ng pagtatalo-talo kasi iniisip niya lang yung sarili niyang kaalaman, yung sarili niyang opinyon ang iniisip niya. Hindi na niya iniisip, hindi na niya iniintindi, o hindi natin iniintindi ang opinyon ng ibang tao. Hindi rin natin iniintindi ang damdamin ng ibang tao. Although may gusto tayong sabihin, pero sinasabi natin ang pagsasalita sa kanila ng walang pag-ibig. Wala tayong concern. At doon po sa part na yun, nakakasakit tayo at iniisip lamang po natin ay ang sarili po nating kapakanan, ang sarili nating damdamin. Hindi na natin iniisip ang damdamin ng iba. Basta makapagsalita tayo, okay na yun, tapos na yun. Pero mga kapatid, ang isang Kristiyano ay hindi po dapat nagiging makasarili sa ganong klaseng aspeto ng buhay. Hindi rin po dapat siya nakikitahan ng pagiging magagalitin sa kaunting bagay lang, madaling magalit, ganon. At hindi rin po dapat siya nakikitahan ng marunong magtanim ng galit sa kanyang kapwa. Ay ibang usapan na po yan. Kapag ikaw o tayo bilang isang Kristiyano ay nagtatanim ng galit sa ating kapwa, hindi tayo marunong magpatawad, at kahit anong gawin nilang paghingi ng tawad sa atin, hindi natin pinapatawad, ay ibang usapan na po yan. Kayo, ikaw at ang Diyos na po ang magkakaalaman sa bagay po yan. Pero tatandaan po natin, ang Diyos ay nagpapatawad at tayo dapat din po magpatawad. Mayroon po kasabihan ng tao, Diyos siya na nagpapatawad, ako tao ako eh. Ngayon, panindigan mo po yan, panindigan natin yung ganyang kasabihan, tatandaan po natin ang resulta o ang consequence niya, ang bagay na yan, ay sa darating na hinaharap. Baka pagsisihan nyo, baka pagsisihan po natin. Mahalaga, ang point ko ay mahalaga na ngayon pa lang, aralin po natin sa sarili natin na marunong po tayo magpatawad at hindi po tayo marunong magtanim ng galit sa ating kapwa. Magalit po tayo, okay lang po magalit, basta huwag ka lang magkasala. At huwag lang pong lubugan ng araw ang iyong galit sa iyong kapwa. In verse 6, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagala ang katotohanan. Napakaganda po na ikaw bilang isang Kristiyano o tayo bilang isang Kristiyano ay nalulugod o natutuwa sa mga bagay na magaganda at hindi natin ikinatutuwa ang gawaing masama. Sometimes nagtataka po tayo, bakit ba ang kabataan ngayon ay parang napakabastos ng makipag-usap doon po sa mga nakakatatanda? Pag nakikipag-usap po sa mga magulang ay parang kaibigan lang, parang kaedaran lang. Minsan wala ng po, wala ng opo. At bakit minsan minumura ang kanilang mga magulang? Hindi niyo po ba napapansin? Minsan ang may problema po doon, yung po nakaiedad, yung nakatatanda. Yung minsan yung mga magulang, minsan yung mga tito, tita. Bakit? Kasi minsan pag nagmumura sila, pag ikinikwento nila sa ibang tao, parang proud na proud pa sila. Parang proud na proud pa tayo na ikinikwento natin sa ibang tao na yung anak ko yung nakapagsalita ng ganito. Although maganda na kapag salita na sila ng tama, pero kapag nagmumura na, ibang usapan na yun. Dapat sinusupin na po yun. Kaya nga po, marami pong mga magulang ngayon na nagsasuffer na minumura sila ng kanila pong mga anak. Dahil ganun po ang nakalakihan nila sa kanilang tahanan. Subukan po natin. Mag-observe po tayo po sa iba pong ating mga kapitbahay, maging sa ating pong personal na bahay. Kapag tayo ang laging lumalabas sa bibig po natin ay masasamang salita at may mga batang maliliit, darating po ang panahon, darating ang araw, yung sinasabi po natin, sila na ang magsasalita, sila na ang magsasabi. Ngayon, kung ang mga lumalabas po sa ating po mga bibig ay masasamang salitain, wag na po tayo magtaka na yung ating pong mga bata sa loob po ng tahanan ay makakapagsalita na rin po ng ganun. Bakit? Kasi tayo po ang nagpasimuno. Tayo ang nagsimula at sila po ay naadapt po ng mga bata. Kaya nga po ngayon, nakakapagtaka, maliit pa lang, 2 years old, 3 years old, talagang marunong na sila magsalita. Marunong na sila ng PI. Nakakalungkot mag-isipin, pero yun na po ang nangyayari. At ang pinakamalungkot sa lahat, sa halip na supilin ng mga magulang, sa halip na supilin ng mga nakakatanda, ay ikinatutuwa pa at ikinikwento pa sa iba at proud pa. Mga kapatid, huwag po nating tuturuan ang mga bata ng ganong klase ng mga masasamang gawain. Dahil darating po ang araw,
ang magsasuffer po niyan, mismong mga magulang at mismong tayo rin. Kaya ngayon pa lang, dapat ipaunawa at ipaintindi na po natin sa kanila ang mali at ang tama, ang masama at ang mabuti. Upang sa ganoon ay hindi po tayo magsisisi sa bandang dulo. And verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. So dito po dinideliver din po niya na kung ikaw ay marunong magmahal sa iyong kapwa, madali kang makapagpatawad. Pero itong pong mapagtiwala, lahat po sa atin, likas na tayo po ay madaling magtiwala sa ating pong mga kapwa. Mananampalataya, maging sa ating pong bahay, sa ating tahanan. Kaya lang, minsan, aminin man natin sa hindi, kapag ang tiwala natin ay nasira, napakahirap na pong ibalik. Kahit pa sabihin natin nakikipagkwentuhan na napatawad na po natin. Alam niyo po, nami-misinterpret yung ganitong bagay. Ang sabi nila, humingi sila ng kapatawaran, napatawad na daw sila. Pero bakit? Parang hindi sila pinagkakatiwalaan. Opo, nandun na po tayo sa point na kayo ay pinatawad na, tayo ay pinatawad na sa maling nagawa natin. Pero doesn't mean na ibabalik agad yung trust, yung tiwala na binigay sa atin dati na sinira naman natin. It is process, yung proseso po yan. Kung mag-intay po tayo kung gusto natin ibalik yung tiwala na nawala, kailangan po natin mag-intay at patunayan na sa second chance na binigay po sa atin ay hindi na po masisira yung tiwala na ibibigay sa atin. At tiwala po hindi natin nabibili sa Quiapo, sa Divisoria, sa palengke, sa mga marketplace, sa mall, hindi po nabibili ang tiwala. Ang tiwala po ay pinaghihirapan. Ang tiwala na binibigay po sa atin ay kusang ibibigay sa atin ng taong magtitiwala, ng taong nakasalumuha po natin. Kaya nga po, na kung ikaw ay nabigyan ng malaking pagtitiwala, blessed ka. Dahil minsan lang ang mga tao ay nagbibigay ng malalim na pagtitiwala sa isang tao. Kung ikaw ay pinagkakatiwalaan, blessed ka. At pag-ingatan mo po, o pag-ingatan natin na masira ang tiwala na ibinibigay po sa atin. At ang isang Kristiyano ay dapat, habang ikaw ay nagbiministeryo, dapat ikaw ay nakikitahan ng pag-asa. Tayo ay nakikitahan ng pag-asa at nagiging mapagmatiisin hanggang wakas. And then, the last point, love is eternal in ministry. Ang pag-ibig ay walang hanggan sa pagbiministeryo. Spiritual gifts will be removed. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Sabi ko nga, ang lahat na nangyayari sa mundong ito ay panandalian lamang. Kung ikaw ay naghihirap ngayon, ikaw ay mayaman ngayon, ikaw ay may magagandang damit, may magagandang kasasakyan, lahat po ng iyan ay panandalian lamang. Dito lang po yan sa lupa. Pero, ang pag-ibig po ay eternal. Walang hanggan ang pag-ibig. Bakit? Sabi, kasi ang creator ng love o creator ng pag-ibig ay walang hanggan din. Eternal din. Yan ay nagmula sa Diyos. Sabi nga, ang Diyos ang unang nagmahal sa tao bago pa mahalin ng tao ang Diyos. So, ang creator ng love ay ang ating Diyos. Bukod sa Diyos, wala na maliban sa Diyos. And spiritual gifts will be replaced. Hindi pa lubos ang ating kalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. And sa yung childhood to manhood. Dito po sa bagay pong ito, napapalitan po spiritual gifts will be replaced. Hindi pa lubos ang ating kaalaman. Ibig sabihin, mayroon pang hangganan yung kaalaman natin. Mayroon pang kayang itaas yung level ng ating pong kaalaman. Mayroon pa tayong hangganan. Mayroon pa tayong kayang itaas yung ating pong kakayahan magpahayag na salita ng ating Panginoon. Which is, halimbawa tayo sa worship team, magaling ang worship team natin, pero mas may igagaling pa sila. Yung eldership natin, magaling sa pag-handle, sa pag-eldership, may mas igagaling pa. Yung dami ng congregation, may mas na idadami pa. Yung spiritual po nating kalakasan, buhay, may mas itataas pa. Ang ibig ko sabihin, kaya pong pataasin ito ng pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos. Dahil yung blessing ng ating Panginoon
ay patuloy na ipagkakaloob sa bawat isa po sa atin kung tayo ay patuloy na magpapagamit sa ating Panginoon. And then, sabi din dito, spiritual gifts will be replaced pa rin. Sabi niya, childhood to manhood. In verse 11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Ang ibig sabihin lang po dito ng Apostol Paul, lumagay po tayo sa lugar na kinalulugaran po natin. At magsalita tayo sa edad kung ano ang edad natin. Magkasalamuha tayo sa ating pong mga nakakasalumuha ng akma sa kanila, ng tama sa kanila. Hindi naman po ibig sabihin, ikaw ay 40 na, ay mag-iisip ka pat aasal ng bata. Mapapansin niyo po mga kapatid sa pananampalataya. Kung yung isang matanda, makikita po natin nakikipaglaro ng mga pangbatang laruan. Hindi po magulang ha. Ang point ko ba, yung kanilang kaisipan ay, yung isip po baga ay naiwan sa pagkabata. Hindi po magandang tingnan. Ang sinasabi lang po ni Paul dito, nagmamature po ang bawat isa. Ikaw individual, bilang isang individual na Kristiyano, nagmamature ka sa spiritual gifts na binigay sa atin. Doon sa ministeryo ibinigay po sa atin, nagmamature tayo, nagiging matibay tayo, nagiging matatag tayo, nagiging matiyaga, sabi kanina, nagiging matiyaga po tayo sa lahat ng aspeto ng buhay po natin bilang isang manggagawa ng ating Panginoon. And unclear visible in mirror, sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin. Bakit nga po ba sabi ni Paul, malabo? Tingnan po natin ang salamin natin. Malinaw eh. Malinaw po ang salamin po natin sa panahon po ngayon. Unlike sa salamin po nila. During the time, sa panahon po ni Apostle Paul, ang salamin po nila doon ay kung nakikita niyo po yung stainless sa inyo pong mga lutuan. Yung mga kasarola nyo stainless, yung mga stainless po sa tahanan, kahit yung mga sa tricycle. Nakikita niyo po yung mukha nyo doon, pero hindi niyo makita na malinaw. Dahil nga po ang salamin po nila, sa akin pong pagkakaalam, ang salamin nila, during that time, ay ganun lamang po. At iba po ang salamin po natin sa kapanahunan po natin ngayon. Sa kanila, parang pinakinis lang at doon po nila nakikita ang kanilang ayos ng mukha nila. Kaya lang, ang sabi dito ni Paul, malabo. Kaya dito, ngunit pagkatapos dito ay makikita natin ng mukhaan. Ngayon, bahagi lamang ng nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung paanong ako'y lubusang nakakilala. Spiritual grace will be remain. At ngayon, ay mananatili ang tatlong ito. Sa pagmiministeryo po natin, mahalaga na manatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya nga po mga kapatid sa pananampalataya, sa pagmiministeryo po natin, ay kailangan po natin ng may pag-ibig. Bilang pangwakas at conclusion po sa ating pong usaping ito, sa mensahe ng ating Panginoon, spiritual gift without love accomplishment nothing. Ulitin ko, spiritual gift without love accomplishment nothing. And love built up in all aspect of being Christian. Spiritual gift will cease to function, but love is everlasting. Mahalaga na ang pag-ibig ang laging siyang maghari sa ating pong pagmiministeryo ngayon, bukas, hanggang wakas ng ating pong buhay. Yun lamang po mga kapatid sa pananampalataya at maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon sa inyo pong pakikinig at pagtitiyaga na sambahin ang ating Panginoon sa araw pong ito. Muli, magandang umaga at maraming salamat po. Tayo pong lahat ay manalangin. Sa aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat na puspos ng awa, puspos ng biyaya at ng pagmamahal. Maraming salamat Panginoon sa mga knowledge na patuloy na pinagkakaloob po sa amin, wisdom na patuloy pong ibinibigay po sa amin. At sa oras pong ito ay amin pong napakinggan ang mensahe mo, amin pong napag-aralan, amin pong nabasa sa aklat po ng Corinthians, ang iyong pong mensahe na sa lahat po ng aspeto ng buhay namin, higit sa lahat ay sa pagministeryo po namin na mahalaga na ito'y samahan po namin ng pagmamahal. Upang sa ganon ay magampanan po namin ng matiwasay, ng maayos, ang amin pong paglilingkod ng may kagalakan po sa iyong pangalan. Nawa Panginoon, sa lahat ng aspeto ng amin pong paglilingkod sa inyo, ay mabigyan po namin ng kayo ng kaluguran, kagalakan, at maitaas po namin ang pangalan mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sa oras pong ito ay amin pong inilalapit, akin pong inilalapit ang buhay po ng iyong pong mga lingkod. Sa dako ng Eagle View na sila patuloy na pagtiyagain, paghinitin sa pananampalataya, palaguin ang spiritual po nilang buhay,
At higit sa lahat ay pagyabungin po nila ang kanila pong mga ministeryo sa iyong iglesia lokal sa dako po ng Eagle View. Panginoon, ilayo mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, especially sa banta ng COVID-19. Higit sa lahat, Panginoon, ay amin pong mga senior citizen at ang mga bata na madaling dapuan ng sakit pong ito. At dalangin ko, Panginoon, sa oras pong ito, na patuloy na pagpalain at ibuhos sa pagpapala sa lahat po ng lingkod mo sa dako po ng Eagle View, sa lahat po ng mga patuloy po niyong gamitin ang mga lingkod mo sa pagtugtog, sa music team, Panginoon, sa mga song leader ng iglesia lokal na ito, maging Panginoon sa mga elders ng iglesyang ito, sa secretary, sa treasurer, sa lahat, Panginoon, ng leaders ng iglesyang ito, ipatuloy mong pagpalain. Muli, Panginoon, na bawat isa sa amin, inilalapit ko din na dumating ang araw, ang buwan, na kami, Panginoon, ay magkikita-kita at magsasama-sama ng muli sa pagsamba po sa inyo sa lugar po ng Eagle View. Ang lahat po ito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus sa tulong at patnubay ng Espiritu Santo. Amen and Amen. So, muli po mga kapatid, maraming salamat po. To God be the glory sa buhay po ninyo.